Hindi ito basta nalungkot lang or nasaktan lang. Ang tinitingnan ng korte dito, no, ay kung ang epekto ay malalim, seryoso at may impact sa iyo sa iyong daily functioning. So ito yung mga pwedeng ebidensya. Number one, medical records. Okay, pwedeng diagnosis mula sa psychiatrist or psychologist, prescription, no, yung mga reseta, hospital records, pwede ding mag-testify yung doktor, no, or mental health professional. Pero, hindi laging required, pero malakas po siya na ebidensya yung testimony ng doktor. Personal testimony din ng babae, no? Detalyado yung salaysay niya kung kailan nagsimula yung depression at paano ito nakaapekto sa buhay niya. Pwede din yung testimony ng witnesses, anak, kapamilya, kaibigan, katrabaho, no? Na nakakita sa inyong depression o yung pagbabago sa ugali ninyo, sa trabaho ninyo, o kalusugan. So pwede din ibang mga messages, no? This can be supporting evidence, okay? Proof ng withdrawal or inability to work or emotional breakdown. So hindi kailangan perfect talaga yung evidence, no? Pero dapat po consistent at credible. Attorney, ano po ba ang liability kapag nakapagpatayo ng bahay ng walang building permit? Nag-start po ang construction noong 2021 at ngayon lang ulit ipinagawa. Pwede po bang mag-apply ng building permits?